Alright, welcome back to my channel. Napansin nyo rin ba na biglang may sumusupot na end-to-end encryption? Pumunta ka sa Messenger, pumunta ka dun sa 3 lines sa chats, and then piliin mo itong setting sign, and then makikita mo ito ngayon. Scroll down mo scroll down mo yan, and then pumunta ka doon sa privacy and safety. Pindutin mo yung privacy and safety at magpapakita ito ngayon. Of course, pumunta ka dun sa end-to-end encrypted chats. Okay, so syempre bago to, ito muna yung magpapakita bigla, 'di ba? Ito 'yon, yung nakita nyo. Pindutin mo muna yung more options bago ka gumawa ng iba pang action. Kasi sabi ng Messenger, may pagbabago na daw kung paano natin ma-access yung mga encrypted or mga secret messages natin. Punta ka sa more options. May tatlong pagpipilian, create a 6-digit PIN, pwede ring ilagay mo sa Google, or pwedeng ilagay mo lang sa device mo yung mga sikreto kasi manloloko ka kasi. Joke lang. So, for privacy purposes lamang ito, diba? So, tatlong pagpipilian ha. Pwede kang mag-create ng PIN, ilagay mo sa Google, or ilagay mo mismo sa cellphone mo. Pero ang safest dito ay, of course, ito. Gumawa ka na muna ng PIN, no? Ayan, tandaan mo. 6 lang yan. So, dapat yung pinakamatatandaan mo. And then, i-confirm lang. And then, of course, anong mangyayari dito? Masisave na yan. Okay? So, secure na yung ating mga secret messages kahit pakialaman ng jowa natin o kahit sinong may hawak ng cellphone natin. Hindi nila mabubuksan kasi may PIN. Magre-require ng PIN yun eh. Okay? So, ulitin natin. Punta tayo doon. Again, isa yun sa mga paraan para ma-safety na o mailagay natin sa safety mode yung ating mga private messages. No? And then, of course, sa end-to-end encrypted chats, meron ding tatlong makikita. Yung security alerts, message storage, and of course, yung login. So, sa login muna, siyempre nakita natin, makikita mo doon kung anong mga cellphone or devices ang nagbukas at i-on mo lang itong security alerts para kapag halimbawa naiwan mo yung cellphone mo, computer ang gamit mo, manonotify ka kung may nangingialam. Okay? And of course, yung message storage, nakadepende sa iyo kung saan mo ilalagay. No? Pero ako ay suggest na ilagay nyo sa Google. Okay? Now, meron din ditong may tinatawag na reset PIN, generate 40 character code, and save key in Google Drive. Pero may isa pa akong suggestion mamaya. So ito, yung 40 character code, dapat tandaan mo to ha. Parang double layering lang tayo dito. Ilalagay mo to para kapag na-access niya yung PIN, hindi niya makuha yung key or yung code na to. Kaya hindi niya ma-access. So I suggest na i-copy nyo yun. Actually, automatic yung pag pinindot mo nakaka-copy. And then pumunta ka sa notepad mo na of course secret lang. Okay, may mga paraan naman para mas secret natin or hindi nila makita yung notepad natin. Or, better na ilagay mo sa Word, ilagay mo sa Google Drive mo. Okay, nakatago lang siya para in case na mabulilyaso, matandaan mo. Halimbawa ito, no? So, tandaan natin 40 character yun, no? Apat-apat yung batching no? Okay, so, ilagay natin sa note para hindi natin makalimutan. Halimbawa dito, punta lang ako dito sa note ko and then i-paste ko siya dito. Yan, pwedeng sa cellphone. And then, lagyan mo na lang ng lock yung app na to para hindi nila mahanap. Okay? Kasi yung mga asawa natin, mga jowa, di ba, hahanapin. Kasi manluloko kasi talaga. So, dito, ang gagawin mo ay tandaan mo lang na apat-apat yung batching nung yung codes para di ka malito. Apat-apat. Okay, pwede mong yan or wag mo nang galawin basta tandaan mong apat-apat para kahit ma-access niyan, hindi niya ma-access yung private chats mo. Okay, and then kung gusto mo naman ilagay sa or sa Gmail, pwede kang pumili ng mga Gmail kung saan mo itatago.